Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. Magandang hapon po. So, meron tayong ah, pag-uusapan, update kay ano no, kay Maris Racal. Kasi inaabangan ko tong istorya nito kasi naumpisahan ko yung parang kay Diwata dati, 'di ba? Si Diwata nasubaybayan natin hanggang kung ano man ang mangyari. Feeling ko magi-end ang Diwata serye sa election eh. Pagka natapos yung election. Kasi nga, meron tinatakbuhan si Diwata ngayon kaya patuloy pa rin. So dito naman tayo kay Maris Racal, ano. Parang nakikita ko yung turn of events nitong sitwasyon na to. Kasi kung nababasa ko, naglalabasan na yung mga nagtatanggol kay Maris Racal. Kasi tapos na yung tapos na yung panghuhusga part eh, 'di ba? Well, may mga opinion naman tayo no kung yung panghuhusga ba na yun ay makatwiran, 'di ba? Kasi may nagsasabi na mali naman talaga yung ginawa. Yes, nandun na tayo kasi shit do happens talaga sa mga tao eh. May mga decision tayo na talagang maling-mali sa buhay natin. At diyan naman tayo natututo lahat. Diyan sa decision na yan, ano. Depende na lang sa'yo kung ipagpapatuloy mo pa yung decision na yan, di ba? Kasi minsan feeling mo tama yung ginagawa mo. Pero may time talaga na mabibigyan ka ng lesson at kailangan tanggapin natin yun kung ano man yun. So ito na yung turn of events na kasi nung tinype ko yung Maris Racal, naglilitawan na yung mga medyo majority na ngayon yung sumusuport kay Maris Racal katulad nito sa bandera. Siguro hindi, pwede rin kasing mangyari ano to ng move ito ng management niya. Move ito ng management niya para i-damage control. Pero napapansin ko dito sa mga reaction, may puso na eh. Dati puro mga haha yung ano niyan eh. Nagkakaroon na ng puso eh. 'Di ba? Nakalagay dito, naniniwala ang maraming netizen na talagang pinlano at pinag-isipan mabuti ni Jam Villanueva ang pangwawasak kina Maris Racal at Anthony Jennings. Believe daw sila sa naisip na estilo ni Jam para makaganti sa kapamilya love team at ipahiya ang mga ito sa buong mundo at hindi halata ang pagiging bitter niya sa panloloko sa kanyang dalawa. Unang-una, may right ba meron naman siguro Jam Villanueva, 'di ba? May hindi naman siguro pinlano. Kahit planuhin niya 'yon, may right siya doon kaya legally may consequence kasi 'yun eh, yung paglabas mo ng screenshot legally, 'di ba? Pero kung tatanungin niyo kung may right si Jam Villanueva na ilabas 'yon, siya yung may right nun. Kasi siya yung nasaktan eh. Kung sino yung nasaktan, yun dapat ang may karapatan na maglabas niyan. 'Di ba? Hindi kung sino-sinong tao. Kung siya yung nabiktima, right niya naman yun, feeling ko. Ako nagsasalita ako bilang tao, right niya naman. Kaya lang, syempre, kung magko-conflict yan sa batas, may consequence nga lang. 'Di ba? Na nilabas mo sa public yung screenshot, 'di ba? Pwede ka makasuhan doon. Yun nga lang. Pero yung right, ang right na tinutukoy ko kasi dahil ikaw yung naapi eh, 'di ba? Ikaw yung ano, right mo yun kung feeling mo naman na ginawa mo yun dahil pinagtatanggol mo ang sarili mo. Okay lang for me. Kaya lang yun nga kung magko-conflict sa batas yun, eh bahala na siyang lumusot doon, no. Tapos ito, 'di ba may mga umaatras na ano na endorsement ni Maris Racal na kumpanya. May mga nanatili, 'di ba? Katulad nitong
Ano, ito naman puro heart na ito. Puro heart na itong ano, ang galing ng ano no, ng turn of events, 'di ba? Kasi wala nang bago eh. 'Di ba kung ang ipupukol nila kasi kay Maris Racal yung nagtaksil tapos kinabukasan yun na naman uli yung ano, kung walang bago, mananawa ang tao dito kung walang bago. 'Di ba? Hindi forever na puro ganyan yung ilalabas mo kay Maris Racal. Yung parang aabangan nila ito tapos yung ano, napakinggan ko na yan eh, yung nagkaroon sila ng relasyon ni Anthony Jennings. Wala na bang ibang bago? So siguro ito, bagong ano, yung katulad nito, no? Pinili ng Snail White PH. Feeling ko hindi naman, for me hindi naman talagang sinuportahan siya siguro nito. 'Di ba? Snail White PH, nanindigan panatilihin si Maris bilang endorser. Details below. Feeling ko nakakita ng opportunity si Snail White. Ang Snail White yata ito yung mga yung pampaputi, 'di ba? May sabon 'yan eh. Nung nagtatrabaho ako sa Robinson Supermarket, nakikita ko na may sabon 'yan, 'di ba? Yung pampaputi. Yung Snail White na 'yan. Nakikita ko dito nakakuha ng opportunity yung Snail White na 'yan eh. Na ano, nakakuha sila ng opportunity na maging iba. Kasi puro cancel eh. Kung may magka-cancel na yun, parang hindi na bago eh. Iba ito. Ayan oh. Ang nakalagay na slogan, to err is human, to forgive is divine. Keep glowing. Marketing genius to. Tong ginawa ng Snail White. Na kung tutuusin naman, hindi, sa totoo lang, yung ginawang for me, maliban na nga lang kung ang ini-endorse mo ay tungkol sa morality. Let's say, ano ba mga may kinala? Let's say, nag-endorse ka ng isang foundation about abused women, di ba? Tapos biglang gagawa ka nung ginawa ni Maris Racal. Conflicting yun. Pwede nila, may right naman silang i-refuse si Maris Racal. Or halimbawa, anything na related sa religion, na ini-endorse niya. Let's say, nag-endorse siya ng sabon ng mga madre. Kunyari lang. 'Di ba? Pwedeng pero yung halimbawa, yung wala na katulad ng Mang Inasal, 'di ba? Pero totoo daw ba 'yon? Kasi hinahanap ko yung source kung totoo yung kinancel na Mang Inasal yung endorsement niya eh. Totoo ba 'yon? Kasi sabi nila fake daw min eh. 'Di ba? Yun ang naiisip ko do sa ganon. Pero mas pinili ng Snail White na mas iba. Maybe pwede namang talagang naiintindihan nila ang pagiging human ni kasi tayo mga human, shit do happens talaga sa atin. 'Di ba? Lahat tayo. Shit do happens from bata tayo hanggang sa paglaki. May mga desisyon talaga tayong hindi maiwasang mali. Nasa sa iyo na lang yun kung titigasan mo yun. Kasi every time na may gagawin kang mali at paninindigan mo yung mali na yun, hindi nawawala yung mga tutulig sa'yo. 'Di ba? Hindi mawawala yung tutulig sa given na rin yung natural reaction din ng mga tao yon na maglinis-linisan din. Nature natin yun eh. Kasi let's say halimbawa pare-parehas tayo magnanakaw dito. 'Di ba? Kabarkada ko si Juan, si Pedro, si Judas, ako. Magnanakaw kami parehas. Ako yung na-expose na magnanakaw. Kahit ba naman magnanakaw yung iba na yan, since ako yung nasa spotlight, i-condemn nila ako. Natural lang yon. 'Di ba? Natural lang yun. Baka nga mamaya ito kay Maris Racal may mas malalala pa dyan eh. Na umaano eh.
Pero naiintindihan ko 'yon kasi nga siya yung ano eh, siya yung na-expose eh. 'Di ba? Kailangan magbigay ng opinion ng ibang tao regarding do sa ginawa niya. Where in reality, lahat tayo nakakadaan sa ganyan. Kahit ako din, mula pagkabata ko, may mga desisyon akong mali. Naalala ko noon na nahuli ako ng kopya. 'Di ba? Pinahiya ako sa harap ng klase kasi nga, nangopya ako. Desisyon ko yun eh. 'Di ba? Tapos, sino ba sa inyong nakapasok sa school dito na yung pag hindi ka nagpagupit, ginugupitan ka ng... Ngayon, hindi na yata pwede yun, ano? Nung ano kasi, nung nag-aaral ako nung 2014, high school ako noon eh, 2014. Yung pagka hindi ka nagpagupit, kasi Catholic school ako, pag hindi ka nagpagupit, gugupitan ka ng teacher, mapapahiya ka talaga. Ang pangit ng buhok mo nun pagka ginupitan ka. Well, probinsya kasi kami. Ewan ko dito sa Manila kung nangyayari yun, no? 'Di ba? Tapos yung pinapatayo sa labas pagka makulit ka, mapapahiya ka talaga, men. Pero ano yan eh, consequence kasi ng lahat tayo ganyan. Sino sa inyo ang nahuli ng jaywalking? Nagtatrabaho ako before nun sa diyan sa Victory Mall. Doon sa Robinsons. Doon sa may monumento, lagi binababa kasi. No jaywalking doon sa part doon sa may circle. Yung dulo ng LRT. Ay, hindi. Tuloy na ang LRT. Ay, sorry. Tuloy na LRT hanggang kabila. Pero yung dulo ng monumento, bawal tumawid nun dati doon. Kailangan pupunta ka pa sa SM Grand Central noon, doon ka patatawid. Nahuli ako noon. Di ba may multa yun? Pero wala akong magagawa eh. Siyempre tayong mga humans, naglagay pa nga ako sa sa enforcer dati eh. Kung makakalusot eh. Siyempre yung mga consequence niyan bilang human, may mga bad decisions tayong ginagawa. Na part natin ng human kasi yung mga yan kasi yan eh. Diyan tayo natututo pag nagkamali tayo sa mga ganyang bagay. 'Di ba? Meron talagang mga ganyan at siguro part of Snail White siguro naiintindihan din nila pero at the same time opportunity ito sa kanila para para maiba yung marketing strategy nila. Kasi common na yan yung ika-cancel. Ganon din si Vicky Bello, no? Of course, she's Bello baby. And therefore, family, we love her, Vicky Bello Mariscal. Yan ang naging sagot ni Doc Vicky sa mensahe na pinaabot ng Abante na si Jun Lalin. Na buti daw ay nananatili pa din ang billboard ni Maris Racal. Sa kabila ng pag-iwan kay Maris Racal ng mga ini-endorso nito, may nakakaantig naman na mensahe si Dr. Vicky Bello. I salute Bello for this. Kung yung iba kinancel ang contract, si Bello naman, wow. Kasi alam mo kung bakit? Hindi naman siguro dahil do sa opportunity na para maiba. Naranasan na kasi ni Vicky Bello yan eh. Kay Hayden ko dati, di ba? Di ba nagkabalikan sila ni Hayden ko? Bata pa ako nun, kinder pa ako nun. Naranasan ni Vicky Bello kay Hayden ko. Alam niya kung paano mag-forgive. Di ba ang daming nag-leak na na video ni Hayden ko nung araw, di ba? Naranasan ni Vicky Bello yun eh. Yung ganyan, di ba? Si Sian Gasa, kinumpirma daw na may nangyari na kina James Racal Anthony kahit may mga ano pa bang bago dyan? Sa showbiz? Kahit sa hindi naman showbiz, nangyayari yan eh. May bago pa ba dyan sa kahit hindi pa magkarelasyon? Yung mga OFW nga eh, di ba? Nangyayari yan eh.
I don't think na siguro dahil lang dun sa issue may gravity to, no? Dahil sa issue may gravity ito tong excuse me. May gravity yung yung issue na yan. Pero nangyayari sa ibang tao yan kaya hindi sa showbiz, lalo na sa showbiz. 'Di ba? Ang dami na nabalita, for example, si Cesar Montano nun, 'di ba? Kaya siya hiniwalayan. I don't know kung yun na reason ba. Basta may mga naghihiwalay na rin dahil diyan eh. Sa mga ganyang masyado namang to. Ang nangyayari, sinesensationalize na lang. We have to face the truth na nangyayari naman talaga yan. 'Di ba? Parang bago ba 'yon? So, dito may ipi-play ako dito. Dito naman tayo sa YouTube, no. May ako dito. Si Daryl Yap naman. Director ito si Daryl Yap eh. Ano ba itong eksena ni Daryl Yap na to? Tingnan nga natin. Sinabi niya malibog na pa-victim daw. Daryl Yap, ibinulgar ang iba pang mga tinatagong sekreto ni Maris Parang nabasa ko ito sa Facebook. Rakal. Parang ito yata yung sa school. Tama ba ako? May in-expose kay Maris Rakal na yung sa school. Kaya pakinggan natin mga kababayan ko. Ano ba yun? Viral ngayon sa social media ang issue patungkol cheating nila Anthony Jennings at Maris Rakal. Na matapos lumabas ang issue, ay agad naman itong nagbigay ng statement, dahil unti-unti nang nauubos ang endorsement ni Maris Rakal. Merong may part dyan na nakunan ng yung may hawak daw na papel na script. Tama ba ako? Saan ba yon? Hanapin ko nga yun. Wait lang nga mga kababayan ko. Hanapin ko yun. Yung scripted daw kasi may doon sa behind the scenes nung interview, may hawak-hawak daw na papel. Tingnan nga natin yung yung picture. Ito merong nakita doon na merong hawak-hawak na papel. Itong Hindi, pero feeling ko hindi naman pagiging scripted yan eh. Siguro parang lang yan. Wait lang Parang yan, siguro parang guide yan kung ano yung mga sasagutin niya. Kasi kung script yan, men, isang papel lang yan eh. Lahat ng sinabi niya hindi magkakasya dyan. 'Di ba? Siguro guide yan dun sa mga dapat niya lang sagutin. Alam mo kung bakit hindi ako naniniwalang scripted yung yung sinasagot ni Maris Rakal? Ang daming kontra-kontrang sinabi niya dun sa screenshot eh. Hindi pinag-isipan yung sinabi eh. Feeling ko kasi yan, parang pinwersa siya na management niya agad-agad magsalita. Kasi kung management niya yung gagawa ng sagot niyan, dapat na pag-aralan niyan eh. Kung magko-conflict ba yung sinabi, katulad nung sinabi niya, may unang damage control na nilabas, di ba? Ang unang sinabi, wala na daw sila ni Rico Blanco bago pa naging sila. 'Di ba? May si Boy Abunda diyan eh. Wait lang May si Boy Abunda diyan eh, may parang reaction diyan si Boy Abunda eh. Tapos may time pa doon na na nakalagay sa screenshot, 'di ba? Na ang sabi niyang ganon, yung pinapa-erase yung yung screenshot. 'Di ba? Pinapa-erase yung screenshot, yung mga sinabi. Ito, panoorin natin si Boy Abunda. Ang second point ko, Maris, if you're watching,
Doon sa yung statement, okay na sana ako. I really thought it was a heartfelt statement and I felt you. Naramdaman kita. And this is probably one of your lowest points and somehow you're a friend and I really wish you the best. May isa lang sabit sa akin, may isang butas lang doon sa statement. Nung sinabi mong wala kang kaalam-alam, meron kayong exchange ng text messages ni Anthony na delete tayo. Oo. Can you delete screenshots and messages? Sagot ni Anthony, alam mo, hindi pa naman ako nag-delete. This is paraphrasing it. Pero gets mo kung bakit kailangan natin mag-delete. And then there was a line in that conversation that said, someday, hindi tayo kinakailangan mag-delete. Hindi tayo kinakailangan magtago. So, to say that you didn't have any knowledge that they were still together, medyo question ko as an audience. Ito yung sinasabi ko na kapag ka napanood kasi ng audience yung sinabi mo, may power ang audience kasi na questionin yun sa'yo eh. Pag binitawan mo yan sa publiko, maliban na lang kung private yung issue na yan na wala ka namang binibitawan, wala silang karapatan mag-question sa'yo ng ganong bagay. 'Di ba? Pag wala kang binibitawan. Pero once na yung words mo kasi na yan, pag pinakawalan mo kasi yan sa public, hindi na sa'yo yan eh. Sa audience na yan, ibinigay mo na yan sa audience. Kapag binigay mo yan sa audience at hindi ka naiintindihan, 'di ba? May karapatan ng audience sa questionin yun. Teka, parang it doesn't add up. 'Di ba? Parang may mali. Ngayon, pag tinanong ka, kailangan sagutin mo yon. Or kung hindi mo kayang sagutin, manahimik ka. 'Di ba? Ito yung matagal ko sinasabi na kini-question mo as an audience. Kung napanood mo yun sa channel, yung ginagawa na gano'n. Pero kung yan ay narinig mo lang somewhere, or yan ay, yung sinasabi ni Maris Racal na yan ay hindi naman intended para ilabas sa publiko, 'di ba? Yun ang wala kang karapatan na questionin. Kung yan ay naisabi lang sa kaibigan, let's say si Maris Racal nag-explain siya sa kaibigan niya. Sa kaibigan niya yun in-explain, hindi sa'yo. 'Di ba? Wala kang karapatan na mag-question doon. Dahil sa ibang tao niya sinabi, hindi naman sa'yo eh. Pero pag sa publiko mo nilabas yan, lahat ng nilabas mo sa publiko, pwedeng questionin yan. Kasi lahat ng makakapanood sa video mo, audience eh. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko na isa sa mga dapat din pag-ingatan pag ikaw ay nagsasalita na sa publiko. Kapag dinaldal mo yan sa publiko, may karapatan ng audience na na questionin yan. Yung ganyang bagay. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na ay wala kang pakialam doon. Hindi, sinabi mo eh, narinig ko eh. Sa public mo pinost eh. 'Di ba? Ito naman, balik naman tayo dito. Kaya yung sinasabing scripted na na apology, hindi yan scripted, feeling ko. Feeling ko yan, pinilit siya. Siguro magulo pa ang isip nito, no? kaya ang ginawa ni Maris Racal, kung ano lang yung pwede niya ipalusot, hindi man lang siya tinuruan kasi yung PR team ng PR team ng ABS-CBN or ng management na kung sino yung mag-aano niyan, mga matatalino yun eh. Kung gagawa ng script yun, sisiguraduhin nilang hindi magko-conflict doon sa screenshot na lumabas. 'Di ba? Kahit nga si Boy Abunda, hindi niya rin alam talaga kung ano ba yun. Beses ako nagtanong. Ilang beses ako nanghingi ng statement. Hindi naniniwala ang direktor na Daryl Yap sa pahayag ni Maris sa publiko. Halata naman daw na scripted at nakaplano ang lahat upang Hindi. maprotektahan ng management si Maris. Yun nga eh, kung nakaplano yun, dapat hindi hindi ganun katanga yung sorry sa term hindi ganun katanga yung palusot ni Maris Racal. 'Di ba? Pwede sila mag-hire ng magaling na PR team diyan eh. Or may PR team na sila diyan. 'Di ba? Dapat kaya halatang hindi to scripted. For me ngayon ko scripted, sobrang bobo naman nung nagturo kay Maris Racal nung isasagot niya. Di ba lang tiningnan kung yung sasabihin nung kung scripted man sinasabi ni Daryl Yap scripted eh.
'Di ba? Kung scripted man yun, sobrang bobo naman nung nagturo kay Hindi Maris naiwasan ni Racal. Daryl Yap na mag-post sa social media ang tungkol sa kanyang nalalaman tungkol kay Maris. Ayon dito, na si Maris Racal ay playing victim, ngunit siya naman ay malabag na babae. Nakikipagkis Ito, parang conflicting to. playing Tama ito victim. sinabi niya. Sabi niya, sa totoo lang, parang biktima dito si Maris, napilitan lang siya, di ba? Akala ko yun sa interview, sa ano pala, sa boyfriend niya. Tapos, nakipagkantutan siya sa boyfriend. Dalawa na yung boys niya, ha, pero napilitan pa siyang mag-finger, kawawa ng biktima. Parang sarcasm pala yun, akala ko, ano. Nakikipagkising daw ito sa banyo ng paaralan Ito naman, yung mga high school days na issue na to, wala na to. Napaka low life naman ito, pati itong mga istorya na to, yung nasa Tagum pa, St. Mary's of Tagum, yung babae, ito na nga yun, yung pinost na nabasa ko. May issue sa cheating, yung babae na may issue sa cheating, high school days niya, pinatawag yan siya ng madre sa school kasi nahuli ng kipaghalikan sa CR. Promise, kalat na kalat sa school yun. Legit na legit yung issue na yan, promise. St. Mary's School, anyway, pag-post mo, direct takpan mo. Wala namang ano eh. Hindi. Yan nakipag-kissing-kissing yan sa CR. High school. Nagawa ko na rin dati yan. Hindi lang kissing-kissing. Ano ba? Para naman tayo mga tanga dito eh. Hindi, sinong gumraduate sa inyo ng high school na virgin pa? Nagkataon lang na nahuli lang yan. Ano ba? Ito yung tinatawag na sa bagay, ang safe si Daryl Yap na ito, ang safe niya, tinatanong niya. 'Di ba? Kaya lang napaka low life naman ito. noong high school at nahuli. Ang ginawang pagprotekta daw ng management ay sadya daw kapansin. Pero pwede siyang, lalo na ito, naglabas pa ng, naglabas pa ng picture. Mayayari sila dito, men. Diba? Sabay, sa bagay, may pambayad naman ng abogado si Daryl Yap, Kaya niya naman yan. Kayang-kaya niya. Narito ang mga viral social media post ni Daryl tungkol kay Maris. Pero for me, wala nang kwenta to, men eh. Asip naman si Daryl Yap wala rin kagaguhan ng kabataan niya. Lahat tayo meron. 'Di ba? Ang pag-usapan lang natin yung issue ngayon. Lord, salamat po at may trabaho ako dahil sa kanya ko at hindi sumisip-sip ako sa mga boss. Salamat po dahil hindi ko kailangan magtanggol ng malibog na pabiktim para magka-project. Amen. Kailangan pala ipagtanggol nila, 'Di ba? Maaanghang yung mga pahayag ni Daryl Yap. Nagsalita na yung kaibigan niya. Itong statement na ito ay walang halong biro at kahit hindi ko gusto ang ilang marketing hype systems o promo moves ng ABS-CBN, bilib na bilib ako sa kung paano sila magbenta ng artista, paano sila mag-crisis management. Ako hindi. Kasi kung totoong crisis management yon, ang bobo nun eh. Si Boy Abunda nga na-question yung yung dahilan ni Maris Racal eh. Magka-crisis management man lang sila, sana pinag-aralan muna nila yung sasabihin ni Maris Racal. 'Di ba? Anyway, ano pa ba yung meron dito? Tingnan natin, ha. Si Rico Blanco nagsalita daw. Tingnan nga natin.
Pinagpipiestahan ngayon ng mga netizen ang kumakalat na mga litrato ng singer-songwriter na si Rico Blanco habang nagpapalagay ng tattoo sa braso. Sa isang Facebook page, makikita ang picture ng premyadong musikero na nasa loob ng tila tattoo studio. Thank you Rico Blanco for trusting Atma Tattoo. Ang nakasaad sa caption ng Atma Tattoo Studio. Kinilala ang tattoo artist na isang Naldi Tarayo. Ayon sa nagpost, mga screenshots daw ito mula sa Instagram stories ni Rico na Rico Blanco 100. Ang official IG account Anong post? ni Jennings. Ito na nga raw marahil ang sagot ni Rico. Tila mariing kinukundi na ng singer ang ginawa nila Ay, kung galing sa iba to, hindi to reliable. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna mapag-usapan natin ngayon. Maraming salamat po. Bye-bye.